am Redeemer and Master Ministries. I am Redeemer and Master Ministries. Ang sermon po na atin pong pag-aaralan sa umaga pong ito ay patungkol po sa The Walking Gospel. Sabihin nyo nga po, The Walking Gospel. Ayan, hindi po Walking Dead ha. Ano po, meron po sana kaming picture na ilalagay dyan yung Walking Dead. Yung mga video po ng mga zombies, yung mga ganon. Hindi po ako zombies ha. Ano, yung mga Walking Dead, ano po sila, kahit sila patay na, naglalakad pa rin. Pero ngayon po, sa umagang ito, ang pag-aaralan natin, ano po, buhay na buhay ang salita po ng ating Panginoon. Kaya kailangan po bilang mga anak niya, dapat ipamuhay po natin ito. Handa na po ba kayo? Amen. So hindi po tayo katulad na nasa Walking Dead na patay nga pero naglalakad. Pero tayo po, alam ko, buhay na buhay tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya patuloy po na atin po itong ipamuhay. The Walking Gospel. Ang naglalakad na ebanghelyo, ang ibig sabihin lamang po niyan, yung buhay mo na patuloy na binabago ng Panginoon ay magiging mensahe rin para sa iba na wala pang pagkakakilala sa atin pong Panginoon. At ang atin pong text na pag-aaralan sa umaga pong ito ay makikita po natin sa Titus chapter 2 verse 6 to 8. So inanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo bilang paggalang po sa pagbasa ng salita po ng ating Panginoon. Ang magbabasa po ng English po natin ay ang side po na ito, then next naman po yung Tagalog ay kayo naman. So mauna po kayo, 1, 2, 3, go! In all your teachings show integrity, dignity in sound speech that cannot be condemned, so that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us. Okay, next naman po, yung Tagalog po natin. 1, 2, 3, go! At kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin upang hindi mo pintasan nino ang mga sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. So tayo po ay manatiling nakatayo, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, sa umaga pong ito, amin po muling kinikilala na Ikaw po ang Diyos na amin pong sinasamba. Kaya po, Panginoon, nawa masumpungan mo po sa umagang ito, sa pamamagitan po ng pakikinig namin ng iyo pong mga salita, ay maunawaan po namin ang iyo pong mga ituturo po sa amin, Panginoon. Huwag lamang po naming hangadin yung mga gusto lamang naming mapakinggan, kundi buksan mo po ang aming puso sa mga bagong pagtuturo na iyo pong gagawin sa amin pong mga buhay. Kung ito man ay pagtutuwid, kung ito man po ay pagtatama, Panginoon, ihanda mo po ang amin pong mga puso. At kung ito naman po ay pagbibigay ng encouragement, patuloy, Panginoon, na nawa po, ihanda mo ang puso po ng bawat isa. At patuloy, Panginoon, na mula po sa simula hanggang sa matapos po ang aming pag-aaralan, Ikaw lamang po ang Diyos na amin pong maparangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. So makakaupo na po ang bawat isa po sa atin. Ayan. So ngayon po, yamang tayo po ay nasa sermon series po sa atin pong iglesia. Ano po? Na ito po ay mula nung January 1st week, ay ito na po yung paulit-ulit po namin na sinasabi po sa bawat isa sa inyo. Pakibasa nga po muli ng malakas. 1, 2, 3, go!
Ayan. Live intentionally well to amplify the gospel. Ang ibig sabihin lamang po yan, di ba? Ipinaliwanag na rin po yan sa atin ni Pastor Brian. Pero uulitin ko lamang po para doon po sa atin pong mga bagong kasama po ngayon. Ano po? Ang isang tunay na anak po ng ating Panginoon ay intentional na ipinapamuhay ang kanyang mga salita. Tama po ba? Kasi kahit po gaano kaganda ang salita ng ating Panginoon, kung hindi po natin ito isinasabuhay, wala rin po itong epekto sa ating pong buhay. Ano po? Marahil kahit pa gaano kaganda yung ating mga napapakinggan, punong-puno na ang isipan natin ng mga salita ng Panginoon. Pero kapatid, kumusta ka na? Nakikita ba ng Panginoon na intentional kang namumuhay ayon sa kanyang mga salita? At ngayon po, sa ating pong pagpapatuloy bilang introduction lamang po, ano po kaya sa palagay nyo ang inyo pong nakikita sa inyong unahan? Ano po yan? Po? Kape lang po ba nakikita nyo? Okay, kanina po. Okay, kanina po ang gusto ko lamang pong ipakita dyan, yan po ay isang billboard. So nahahalata po, ang BCF pala ay mahilig po kayo sa mga kape ha. Kaya po, sino po sa inyo mga nervyusin dito? May mga nervyusin po ba dito? O sino po yung mahilig na lang sa kape dito? Meron po ba? Ayan, ang dami naman pala. Ano po, dati po pala, example lang, ako po nagkakape, ganito yung kapehan ko din sa Bicol. Tapos, anytime, parang sa loob po ng maghapon, 5 beses ata ako nakakapagkape. Pero alam nyo po, kahit pa gaano karami yung kape nun, parang tubig na lang siya sa akin. Bakit? Kasi gustong-gusto ko siya, di ba? So, hindi ko po namalayan one time, kahit 12:00 na ng gabi, gumising pa ako po ay na-confine sa doktor. Na-confine po ako. Bakit kaya? Bakit? Kasi hindi ko na-control yung aking sarili sa pag-inom ng kape. Hindi po pala porket masarap yung kape, ano po ay papagpatuloy na natin ito na ito po ay magdudulot sa atin ng kapahamakan. At alam niyo po yung nangyari? Ano po kinabukasan nung ako po ay yung kape ko, yung pagkakape ko, ako po ay na-confine na. Alam niyo po, hindi na kape yung itinurok sa akin. Hulaan niyo po kung ano. Po? Ano po? Gatas na daw po, hindi po gatas. Hindi po gatas ang itinurok na po sa akin. Alam niyo kung ano yung itinuturok sa isang taong may sakit? Hindi, karayom. Kayo ha, inaantok na kayo ngayong umaga. Hindi po dextrose agad. Siyempre, papadaanin mo na po yun sa karayom. Alam niyo po ba, tinurukan ako sa karayom. Tapos, lahat ng ugat ko dito, dahil ako po noon ay yung talagang yung naano na po ako, yung kulang na po sa dugo, anong tawag doon? Anemic na po ako. Yung lahat ng tinuturok dyan na karayom, wala nang napasok sa kamay ko. Bakit kaya? Kasi hindi na tinatanggap ng mga ugat ko yung karayom bago yung dextrose. Ano po? Ayan. So, hindi na tinatanggap. At alam niyo po yung nangyari? Naghanap pa ng iba't ibang ugat kung saan ako tuturukan para mapumuling, mapanumbalik ang lakas na nawawala po sa akin. Pero ang gusto ko lamang pong sabihin sa sitwasyon pong iyon, ano po, hindi ko na-control ang aking pagkakape. At sa kadahilan ng iyon, ako po ay naturukan ng karayom. Ayan, okay. So, nakikinig na kayo. Naturokan ako ng karayom. At alam niyo po ba ngayon, mga kapatid, bakit po kape yung inilagay ko dyan? Kasi alam kong makaka-relate po kayo eh. Nakakita na po ba kayo sa isang billboard na yung billboard na yon, billboard, ano po yung billboard na yon, ano po yung kalimitang mga inilalagay doon? Po? Hindi po yung mga nakahubad lang lagi ha. Ano po, ang mga na inilalagay doon ay yung mga modelo na maaaring pag nakita yun ng tao, talagang tatangkilikin nila yung isang produkto. Sa inyo pong palagay, kung ako kaya ang nandyan sa billboard na yan at may hawak na kape, tapos greatest white, bibili po kaya kayo? Hindi, nakakahiya naman po yun. Kayo po mga kapatid ko, hindi nyo pa tatangkilikin. Pero ito lang po yan. Ayan, ano po, sa billboard, ang inilalagay yung mga kilalang modelo. Sino ba naman ako para maghawak ng greatest white tapos sabihin, everyday mag-inom kayo ng kaping ito. Di ba? Parang walang tatangkilik sa akin. Pero alam niyo po ba, ang mga inilalagay sa billboard ay yung mga taong kilala para maingganyo sila na gamitin kung ano yung produkto na meron sila. At ngayon po mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, ano po, dapat ang nasa billboard po,
ay hindi po tayo. Sino? Ang Diyos. Bakit po? Kasi kahit gaano kaganda ang buhay na meron tayo, kung wala po tayong Diyos sa ating pong mga buhay, kahit pa punong-puno, tadtadin natin lahat ng building na yan dyan sa buong tambo ng picture natin na malalaking billboard, kung hindi nagbibigay ng impact yung buhay natin sa kanila, wala rin po itong halaga. Amen po? 'Di ba? Kapag nakita nyo yung maliit lang na picture sa inyong mga bahay, nakita nyo yung family picture nyo, tapos maaalala nyo, ito nga pala yung picture ko nung kabataan ko pa. 'Di ba po may time, kapag nakita pa lamang natin yung isang bagay na yon, may impact na agad po sa atin. Ay ngayon mga kapatid, kung titingin po kaya ang Diyos sa buhay natin, may impact kaya yung buhay natin sa iba? Meron po ba? O sa mga anak nyo na lamang, sa inyo pong pamilya, may impact po ba ito? Mga kapatid, sa umaga pong ito, nawa po sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, nawa ang Diyos ay mangusap po sa bawat isa po sa atin. At sa ating pong pagpapatuloy, sasagutin po natin ang katanungan na how can we live a lifestyle that protects the people of God? So ito po yung pangalawang points ni Pastor Brian noon pong ating first week po ng sermon, di ba po? Yung una po doon, we can live a lifestyle that honors the Word of God. Yung pangalawa naman po ito, paano tayo mamumuhay na napoprotektahan natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Amen po? So ngayon po mga kapatid, protektahan nyo po ang inyong pong mga katabi ngayon kung sila ay natutulog na. Ano po? So ngayon tayo po ay magpatuloy. Ang ating pong text na binasa ay nasa Titus chapter 2, verse ano po? Okay, nakikinig kayo, verse 6 to 8. Okay, ito po ang sinasabi. Likewise, urge the younger men to be self-controlled. So ano po ba ang unang kailangang gawin ng anak ng Diyos para ikaw ay makapamuhay na napuprotektahan mo ang iyong mga kapatid sa pananampalataya? Number 1 na una mong dapat gawin is be self-controlled. Noong una pong mga linggo na pinag-aralan natin doon sa verse 1 to 5, ano po, sinabi doon yung sa patungkol sa mga matatandang lalaki. Nung sa verse 3 naman po noon, ano po, yung matatandang babae naman. At ngayon naman po, nakapokus din tayo doon sa mga younger men. Okay, mga kabataang lalaki. Ito po yung sinasabi sa salita po ng ating Panginoon. Pero hindi po porket doon lang yun nakapokus. Ano po, alam nyo po ba ang salita ng Diyos? Para po yan sa lahat. I-generalize din po natin. Ano po yung unang sinabi doon? Be self-controlled. Bakit po kaya? Sinabi doon sa Tagalog, turuan mo rin ang mga kabataang lalaki na maging mapagpigil sa sarili. Bakit po kaya sinabi ni Apostol Pablo ito doon kay Titus? Bakit po? Kasi gustong iparating ni Pablo doon na ang mga kabataan po sa panahong yun ay sobrang mapupusok na. Alam niyo po ba yon? Ano po? Kasi ngayon, lalong-lalo na po ngayon, ang mga kabataan talagang sobrang mapupusok na. Nung pinag-aaralan ko po ito, nagbigay din ako na isa example. Dati po pala, tinanong ko nung nagtatanong pa ako sa papa ko, paano niyo niligawan si mama? Alam niyo po ang sagot niya, nagsibak ng kahoy, nag-igib, ganyan. So maraming, sino po ba nakaabot pa sa ganon? Meron po ba nung nililigawan pa lamang yung mga nanay dyan? Ano po, nung nililigawan pa lang, nagsisibak pa ng kahoy, nag-iigib, gumigising ng umaga. Bakit pinapakita nila na ganon nila kamahal yung babae? Ano po, ganon yung ginagawa ng mga lalaki nung binata pa sila. Pero nung napangasawa na, hindi ko alam kung sino yung nag-iigib pa rin. Pero ngayon po, alam nyo ba? Ngayon, sa panahon natin, ang mga kabataan, sobrang mapupusok po talaga. Bakit? Kasi isang chat lang, isang click lang, toink, akin ka na. Yun na, joke lang po yun na. Ano po, pero di ba? Grabe ngayon ang kabataan. Kaya po mga kapatid, lalong-lalo na po tayong mga anak ng Panginoon. Lalong-lalo ka na kung ikaw ay kabataan, ikaw ay naghahanapan ng iyong partner sa buhay. Espesyal ka sa Diyos. Hindi ka dapat nadadala sa isang click lang. Click lang. Kapatid, gusto pong iparating sa iyo ng Diyos. Espesyal ka sa Kanya at mahalagang mahalaga ka. Kaya kung may manliligaw man sa iyo, magsibak ka muna ng kahoy.
Pastor, gasol na po dito sa Manila eh. Magsiba ka ng gasol. Hindi, joke lang po. Pero magtrabaho ka para may pambili ka ng gasol bago mo kaligawan. Ano po, magsiba ka, hindi ka na mag-aani dito kasi bibilihin mo na lang ang bigas dito sa Manila, wala ditong anihan, dun po sa Bicol. Bago talaga ligawan, talagang papakita mo, masipag ka mag-ani, ganyan, ano po, para siguradong may ipapamuhay ka dun sa mahal mo. Pero alam niyo po ba dito, wala na ditong anihan eh, kaya mapalad po yung mga kabataan dito eh. Ano po, anong ginagawa na? Bibili na lang ng bigas, tinatamad pa. Samantalang yung mga dating panahon, parang matanda na ako. Noong dating panahon, grabe ano po. Nag-aani, ginigiik pa nila para maipakita lamang kung gaano nila kamahal yung taong minamahal nila. Pero ngayon po, kaya ko sinasabi yun, napaka mapupusok na ng mga kabataan. At kung kayo po ay magulang, ano po, hindi po kayo accepted doon. May pananagutan po kayo sa kanila. Bakit? Kasi kung paano nakikita ng inyong mga anak kung paano kayo mamumuhay, ganon din po sila mamumuhay. Kaya po kung ang isang magulang hindi mismo nagpipigil sa kanyang sarili, paano makapagpipigil ang kanyang anak? Paano masasabihin huwag ka mag-cellphone, pero nakikita ka naman ng iyong anak na talagang tuk-tuk-tuk, grabe. Yung anak, bubunutin ko wifi para parehas tayo. Di ba, mga kapatid, hindi natin kayang kontrolin ang mga tao sa paligid natin unless na nakikita nila na kinukontrol muna natin ang ating mga sarili. Mga kapatid, ganun din po sa inyong mga pamilya. Ano po? Sa loob ng tahanan ninyo. Kung gusto nyong maipakita sa inyong mga anak na talagang dapat maturuan, makontrol sila, madisiplina sila, unahin pong disiplinahin ang atin pong mga sarili. Amen po? So kami po, hindi rin po kami accepted doon bilang mga manggagawa. Parehas po tayo. Ano po? So ang una natin dapat gawin para maipakita natin na napuprotektahan natin ang isa't isa ay dapat nagpipigil tayo sa ating mga sarili. So alam niyo po ba, napakahirap pigilin ng sarili. Di ba po, kanina ko pang pinipigil ng sarili ko. Gusto ko na sumayaw dito eh. Pero hirap, buti na lang, pipigilan ko pa. Pero mga kapatid, sa term naman po ng kasalanan, di ba? Napakahirap. Napakahirap labanan ng kasalanan. Pero kapag ikaw at ako ay totoo yung Diyos na pinapanampalatayanan natin, by our own, hindi natin kayang pigilan ng sarili natin. Kasi tayong mga tao, laging basta nakaganyan. Nakabent, lagi tayong papunta doon sa pagkakasala. Kung may dalawang choices man, mabuti o masama, ang tao, ang laging nasa isip niya, ay nakabent doon sa paggawa ng masama. Bakit? Nature yun ng tao. Kaya po napakahirap na lamang pigilin ng ating mga sarili. Pero alam niyo po ba, doon lumabas ang grasya ng Panginoon. Sa kabila na wala tayong kakayanan na pigilan ng ating mga sarili, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak para kung totoo na namumuhay siya sa atin, tayo ay makakapamuhay na naaayon sa tama at sa kanya pong mga salita. Amen po? So meron pa po ba sa inyo nahihirapan na lumaban at pigilan ng inyong mga sarili? Lahat tayo. Every time, every day sa inyong work, pipigilin mo kahit gaano nakakulit yung mga nandun sa trabaho mo, pipigilan mo pa rin yung sarili mo. Bakit? Kasi kung totoo na anak ka ng Panginoon, pipigilan mo yung mga bagay na hindi naman dapat. Amen po. At ganun po yung nais iparating ni Pablo kay Titus na dapat maibahagi rin sa mga kabataang lalaki. Number 1, na unang dapat pong gawin ng isang taong sumusunod sa Panginoon, be self-control. Ano po, be self-control? Alam niyo po ba, meron po sa Bible, kung kilala niyo po yan, okay, hindi ko man nasasabihin yung pangalan. Ano pong pangalan kaya nan sa palagay niyo? Po? Ay, ayun pala. Ayan. Okay, joke lang po. Ayan. Meron palang pangalan dito. Yan po, kilala niyo yan? Yan ay si Daniel. Ano po, si Daniel ay isa po siyang kabataan din, pero meron siyang mga kaibigan. Alam niyo po, nung sila ay nasakop, sila ay nasakop ng mga taga-Babylonia, sila ay
naghanap yung katulong ng hari ng Babylonia na pumili ng mga kabataan na kabataan na makakatulong sa pamumuno sa mga Israelita. At alam niyo po yung nangyari doon? Si Daniel po ay inoferan, sinabi dito sa Daniel chapter 1 verse 8, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. So, ang ibig sabihin lamang po nun, si Daniel, siya ay may mga kaibigan tapos inasahan siya na dapat bibigyan siya ng pagkain ng hari. Bibigyan siya ng mga inumin na galing sa hari kasi inihahanda sila. Ipiniprepare sila, Daniel, para maglingkod doon sa hari sa loob ng 3 taon. At parang nag-OJT sila, parang nag-OJT sina Daniel, So doon, kinukondisyon sila, pinapakain sila ng masasarap na pagkain. Pero alam nyo po, yung mga pagkain na yon, sa paniniwala ni na Daniel, yung mga pagkain ng hari, inignore po nila yon. Bakit nila inignore? Kasi alam nila na hindi ito magbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Pero biruin niyo po yun, kinontrol ni Daniel ang kanyang sarili kahit mga pagkain na ng hari ang ibinibigay sa kanya. Tayo nga po yung kakilala lang natin na mayaman, nagbigay sa atin ng isang masarap na pagkain. Grabe, appreciated na natin. Salamat po. Ang sarap naman ng spaghetti luto ni Tita Weng. Ay, Tita Weng, thank you po sa spaghetti niyo pag nagluluto kayo. Diba? Grabe, na-appreciate natin kapag may mga tao na nagbibigay sa atin ng masasarap na pagkain. Pero how much more si Daniel? Pagkain na ng hari, yung ibinigay sa kanya, pero alam niyo po yung ginawa niya. Hindi pa rin niya ito tinanggap. Pinakita doon na kinontrol niya ang kanyang sarili. Bakit? Kasi yung mga pagkain yun ay inaalay ng hari doon sa Diyos-Diyosan. Yung mga karne na ibinibigay at ipapakain kina Daniel, yun ay handog sa mga Diyos-Diyosan. Na kapag kinain yun ni na Daniel, madudungisan ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagsunod sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, alam niyo po ba, ang nangyari sa loob ng 10 days? Sa loob ng 10 days, sabi doon, sige, kainin mo, ang sa amin lamang po ay gulay at tubig. Then, yung meron pa isa pang grupo na ang pinakain yung mga pagkain ng hari. At alam niyo po yung nangyari, mas malulusog pa sina Daniel kaysa doon sa mga kabataan na kumakain din ng pagkain ng hari. Kaya po gusto kong sabihin sa inyo, ang kinain po ni Daniel doon, gulay at tubig. Kayo po ba, mahilig kayo sa gulay? Mahilig po tayo sa gulay. Meron po sa atin matatanda na, hindi pa rin nakain ng gulay. Pero segue lang po yon. Ang gusto lamang pong ipakita doon, kinontrol ni Daniel ang kanyang sarili sa mga panahon na dapat ay malalabag niya ang utos ng Diyos. At ganoon din po tayo mga kapatid. Saang parte ng buhay natin, tinuturuan tayo ng Diyos na magpigil sa ating mga sarili. Ito po ang konteksto lang nito, pagkain pero sa iba't ibang larangan po ng buhay natin. O baka naman, kinokontrol na tayo ng Panginoon, na binibigyan na tayo ng warning ng Panginoon, hindi pa rin natin ito sinusunod. Kapatid, ang Diyos po ang nakakaalam na yan. So number 1, self-control. At meron pa rin po doon, isa pang text. Okay, wait lang po. So makikita nyo, po naman yan? Stoplight. So alam ko, marami po sa atin, mga driver, marami po sa atin may mga sasakyan. Pero alam nyo po ba, kahit pa gaano ka kagaling na driver, kahit pa gaano pa 10 years pa ang license mo, kapag ikaw hindi mo kinontrol ang iyong sarili sa pagdadrive, kahit may mga ganito ng signal o mga signal na dapat huwag kang tutuloy, at tumuloy ka pa rin, hindi mo kinontrol ang sarili mo, ano mangyayari? Mapapahamak, mababangga. So, ganun po yung ipinaparating sa atin. Bilang mga tao, may limitasyon po tayo at gustong sabihin ng Panginoon, mag-self-control ka. Doon po sa mga medyo, di ba po, yung mga kapatid natin na medyo grabe, minsan po, ako po noon ay gusto ko talaga magpataba. Gusto ko magpataba, pero kita nyo naman po, wala talagang kalaman-laman, pero kailangan po mga kapatid, i-control natin ang ating mga sarili. Kasi katulad ng driver, kapag hindi siya nagpreno, naka-stop na.
mapapahamak siya. Ganon din po tayo. Ano po, at meron pa rin po isang text doon. Doon po sa Exodus naman, pero ang iba sa kanila ay hindi nakikinig kay Moses. Okay, pakibasa nga po ulit ng malakas. 1, 2, 3, go. Pero, ayan. Opo. Ito naman po, isa rin po itong sitwasyon sa Bible, sa Exodus, na noong panahon, na yung mga mga Hudyo ay pinalaya na naman po ng Panginoon. Alam niyo po ba, napaka-mariklamador nila noon. Sinabi nila, ano ba Moses, bakit mo kami pinalaya tapos kami papatayin mo lang din naman sa gutom? Pero alam niyo po noon, nanalangin si Moses, binigyan ng Diyos, ang mga taga-Israelita ng pugo at mana. So alam niyo po ba yung mana? Yung mana po yung pagkain na binigay ng Diyos sa kanila para ito po ang mag-sustain sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa loob ng 43 years, yun po yung mga kinakain po nila. At alam niyo po yung nangyari? Sa panahon na yon, merong mga hindi nag-control sa sarili. Ang utos lang ng Diyos, okay, libre na ang pugo, libre na ang mana, pero ang kukunin nyo lang, kada isang tao, kalahating taka lamang para sa inyo araw-araw. Pero alam nyo po ba yung ibang mga tao doon? Pasigurado. Ang kinuha nila, sobra-sobra doon sa kanilang pangangailangan. Hindi nag-control sa kanilang mga sarili. At alam nyo po yung nangyari. Dahil hindi nila kinontrol ang kanilang mga sarili. At sila ay hindi sumunod at nakinig kay Moses. Ang nangyari doon sa pagkain na kinuha nila ng pasobra, inuod at bumaho. So, ibig sabihin, hindi po napakinabangan. Mga kapatid, ang nais mong iparating ng Diyos, be self-controlled. Pag may malinaw na utos ang Diyos sa iyo na kontrolin ang sarili mo sa aspetong ito, dapat po, ginagawa natin ito. Amen po? At sa pamamagitan noon, napuprotektahan din natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. At ito po yung dapat nating gawin, mga kapatid. Pakibasa nga po. 1, 2, 3, go. In various aspects of life, such as controlling one's desire and impulses, contributes to a lifestyle that safeguards the well-being of the people of God. Alam niyo po ba, kapag tayo ay totoong anak ng Diyos at sinisikap talaga natin na kontrolin ang ating pong sarili sa biyaya ng Panginoon, na papangalagaan din natin ang bawat isa sa atin. So example po nito, ako po ay apelyido ko ay Bayeta. Kung ako po ay gumawa ng isang bagay na makapagpapasira sa pamilya namin, kahit po malayo na yung apelyido, example po, nasa Mindanao na yung Bayeta, di ba Bayeta ka? So yung ginawa kong karumal-dumal, maaring nandun pa rin dun sa kapwa ko ka-apelyido. Bakit? Kasi ganun po yun mga kapatid, pag hindi natin iningatan ng ating mga sarili, tayo po mga anak na ng Diyos, parte tayo sa kanyang katawan, kapag hindi natin dinisiplina ang ating sarili, apektado po ang buong katawan. Ulitin ko po, apektado po ang buong katawan. Example po nito, di ba? Pag susuntokin ka, anong gagawin mo? Pag susuntokin ka, anong gagawin mo? Iaaraw mo pa ba ang mukha mo? Di ba? Hindi. Bakit? Kasi alam mo, pag sinuntok ka sa mata, masasaktan ang buong katawan mo. Di ba? Pag ikaw naman maglalakad, sisipain mo yung matigas na bagay, hindi mo gagawin yun. Bakit? Kasi alam mo, hindi man parte yung mata ay konektado naman sa katawan, pero pag sinipa mo yon, buong katawan masasaktan. Ganon din po yun mga kapatid. Mag-control tayo sa ating mga sarili. At sa pamamagitan ng pagkokontrol natin, at sinabi po dito, various aspect of life. Sa iba't ibang bahagi ng atin pong buhay. At sinabi din dito, lifestyle that safeguards. Alam niyo yung safeguard. Tama po ba? Napakinggan ko lamang po kagabi. Kahapon, kahit yung safeguard, ilang taon na, hindi pa rin napapatay yung isang germs. Napansin niyo po yan?
Di ba? Doon sa mga balita, 99.9% ng germs, hindi pa rin napapatay yung isang percent na yon. Bakit kaya? Sa inyo pong palagay, bakit kaya? Mamaya po alamin natin pagkatapos. Ano po? Pero, kapatid, safeguard. Safeguard your mind, safeguard your heart, safeguard your whole life. Because when you safeguard your whole life, napapangalagaan mo rin ang iglesia na iyo pong kinabibilangan. Amen po? At sinabi rin dito sa Galatians chapter 5 verse 16 to 17, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ng pagnanasa ng laman. Sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu at ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin. Ay, napapiyok pa tuloy ako. Gawin. Ang ibig sabihin lamang po nun, mga kapatid, bakit minsan gustong-gusto natin gumawa ng mabuti, hindi natin magawa? Kasi mas nagahari pa rin po sa atin ang ating mga laman. Pero mga kapatid, kaya po tinuturuan tayo ng Diyos, we must walk in Spirit. Mabigat po yung salitang ito. Pero ang gusto pong iparating ng Diyos, dapat hindi na napagbibigyan ang laman. At bakit? Ano yung mga paraan para hindi mapagbigyan yung laman? Kailangan namumuhay ka sa Espiritu. At paano ka makakapamuhay sa Espiritu? Hindi ka naman nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi ka naman nananalangin. Anong panlaban mo? Wala. Kaya po mga kapatid, we are encouraging every one of us po na tayo ay mamuhay sa salita ng ating Panginoon. At makikita nyo po dito sa side na ito, we are all under construction. Hindi po porket nagkasala yung isa nating kapatid, mas masama na siya kaysa sa atin. Ulitin ko po ha. Hindi po porket may nalaman tayo isang bagay na hindi mabuting nagawa ng isang kapatid natin, mas mabuti na tayo sa kanya. No. Kung tayo ay lumalakad sa katuwiran, mauunawaan po at papaunawain sa atin ng Diyos. We are all under construction. Hindi pa tayo perpekto. Binabago pa lamang po tayo ng atin pong Panginoon. Amen po? Kung kayo ay magulang, wala pong perpekto pang magulang, wala po pang perpektong anak, pero may perpektong Diyos na dapat naghahari po sa ating buhay. Upang sa pagharap natin sa Kanya, masumpungan niya rin po tayong namumuhay sa tama. At number 1, be self-control. Tanongin niyo nga po yung katabi niyo. Be self-control, ha? Sabihin niyo, ikaw din. Ayan, para makabawi ka. Dapat pare-parehas po tayo. Kinokontrol natin ang ating mga sarili sa biyaya po ng ating pong Panginoon. At pangalawa po, na kung paano natin maipapamuhay ang isa pong buhay na napoprotektahan din ang kapwa natin kapatid sa ating Panginoon. Number 2, be a model of good works. Sabihin niyo nga po, be a model of good works. Ayan. Sinabi po doon sa verse na ating pinag-aaralan, show yourself in all respect to be a model of good works. Ibig sabihin po nun, maging halimbawa ka sa lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti. Kasi marami sa atin, alam niyo po ba, lahat tayo naman nagiging halimbawa sa iba eh. Kaso nga lang ang pagkakaiba, minsan, yung iba nagiging halimbawa sa hindi mabuti. Di ba, napansin niyo po ba, kahit maraming tao na hindi na mabuti yung ginagawa, pero nagiging modelo pa rin sila sa iba. Di ba, may mga tao pong ganun. Example po noon, ako ay yung kuya ko po nagiinom, na-encourage ako. Magiinom din ako. Bakit? Kasi kahit po pala masama, nagiging modelo rin sa iba. Pero tayo pong mga anak ng Diyos, dapat makita tayo ng Diyos na nagiging modelo po tayo sa mabuti. At yun po yung payo na sinabi ni Paul kay Titus, be a model of good works. Be a model of good works. Bakit po? Kasi kapag hindi tayo naging modelo sa mabubuting gawa, hindi po naka-align yung gusto ng Diyos na ginagawa sa ating pong buhay. Kasi ang gusto ng Diyos, kung kilala natin siya, dapat namumuhay tayo sa tama. At po yung sinabi sa Efeso chapter 5 verse 15 to 16?
Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong katulad ng matalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Kung may pagkakataon pa po tayo mga kapatid, i-invest na po natin ito sa mga mabubuting bagay. Kanina po ay pray nung umaga, ang bigat po ng loob ko. Sabi ko, Lord, parang hirap pala maging manggagawa talaga. Kasi every time gigising ka, mag-aalala ka sa salita ng Diyos para ma-share din sa iba. Pero that time, sabi ko, Lord, parang nakakapagod. Parang, ano ba itong ginagawa ko? Pwede bang maghanap na lang muna ako ng ibang time o ibang profession muna na yung gusto ko yung masusunod? Pero, niremind po ako ng Panginoon. Mabuti ba yung ginagawa mo? Yes, mabuti. Ba't hindi ko ipagpatuloy? So mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa bawat isa sa inyo, kung may buhay ka pa na pinapahiram sa iyo ng Panginoon ngayon, gamitin mo na ito sa mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kasi kahit pagaano kakagaling, kahusay sa iba't ibang larangan, kung hindi sa mabuti mo ginagawa ito, wala pong patutunguhan yan. Kasi pwede kang gamitin ng mundo. Once na hindi mo ginamit yung oras mo sa Diyos, may ibang gagamit niyan. Ulitin ko po ha. Kapag hindi mo ginamit yung oras mo para gumawa ng mabuti, para maparangalan ng Diyos, yung oras mo may ibang gagamit dyan. Gagamitin niya ng kaaway, gagamitin niya ng sarili mo para sa mga bagay na hindi magbibigay ng kaluguran sa Diyos. Kaya po ipinapayo sa atin, be a model of good works, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti sa lahat ng pagkakataon. Amen po. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kaya po habang may pagkakataon pa po, gamitin na natin ito sa tama. Be a wise walker. Be a wise walker, ang ibig sabihin lamang po niyan. Okay, kilala niyo po ba yan? Okay, para magising-gising naman kayo. Kilala niyo po ba yan? Sa palagay niyo, kilala niyo yan? Wala, magbigay nga pa kayo example lang sa Bible. Okay, dito po sa side na to, ano po kayang pangalan yan? May hula kayo? Po, Samuel? Okay, dito Samuel. Doon po sa dulo, ano po kaya sa palagay nyo? Po? Ano pong pangalan? Sa palagay nyo, hula lang po, hula lang. Dito po, ito po ha, hindi pa ito nagsusulat. Ito po, ito. Okay, dito Samuel. Doon po sa dulo, ano po kaya? Paul, doon. Dito po, Pablo, doon. Ano po? Ay, parang wala po atang nasagot sa akin. Okay, ito na lang. Meron Samuel, meron Paul, meron yung iba, hindi ko napakinggan. Pero alam niyo po ba, meron sa Bible na isang modelo rin na tao na sumusunod sa Diyos. Ito po ay ang pangalan niya ay Paul. Okay, so nakuha niyo na po. Siya ay si Pablo. Si Pablo po, ito yung mga karanasan niya bago siya naging isang mabuting halimbawa sa iba. Ulitin ko po ha, bago nagiging isang modelo ang isang tao, marami muna siyang pinagdadaanan. At ito po yun, katulad ng mga nanay, di ba po? Nagiging modelo ng nanay, nagiging modelo ng anak yung kanyang nanay kasi nakikita ng anak yung mga sacrifice niya. At kapag naging nanay din yung anak, makikita na, naging modelo ko yung nanay ko kasi nakita ko kung paano siya naghirap, inaruga kami. At ganun din po si Paul. Naging modelo si Paul kasi ito po yung iba't ibang pinagdaanan niya. Sinabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 11 verse 27, naranasan ko rin ang sobrang hirap, pagod, kawalan ng tulog. Naranasan ko ang magutom, ang mauhaw, kadalas ay walang makain, at naranasan kong ginawin dahil sa kakulangan ng maisuot. Hindi ko lamang po dyan na isulat, nakulong pa si Apostol Pablo at nagwakas ang buhay niya na siya ay pinugutan ng ulo. So yun po yung buhay na naging modelo si Apostol Paul sa iba. Tayo po mga kapatid, nagiging modelo rin po ba tayo? Naranasan na po ba natin ang lahat ng ito? Maaring hindi pa. Pastor, ako po nagugutom lagi. Pastor, ako po nagugutom lagi. Ako po, nawawalan po talaga ako ng tulog kasi kaka-K-drama. Nawawalan po ako ng tulog kasi kaka-Facebook.
Di ba? Pero noon, nung panahon noon, wala pang Facebook si Apostol Paul ha. Kaya sinasabi dyan, nakawalan ng tulog kasi yung mga sakripisyong ginagawa niya para magawa yung pinapagawa ng Diyos. Naranasan niya magutom, mauhaw. Tayo nga po, konting oras lang na mawala ng pagkain, iba na agad yung pakilasa natin, iba na agad yung pakiramdam natin, di ba? Pero grabe. Ano po, bago maging modelo ang isang tao, marami muna siyang pagdadaanan. At ganoon din po tayo mga kapatid. Kung gusto natin maging isang modelo, lalong-lalo na kung ikaw ay isang magulang, dapat maging isang mabuting modelo ka sa kanila. Hindi pwedeng modelo lang. Kasi pwedeng maaari ka masamang modelo o pwedeng magandang modelo. Pero ang gusto po, dapat maging isang mabuting modelo ka na saan ka man dalhin ng Panginoon. At ano po yung kailangan natin na ipamuhay sa punto pong ito? Pakibasa nga po ulit na malakas. 1, 2, 3, go. Role model within the community demonstrate a lifestyle that reflects godly values. This can inspire others to follow a similar path and foster a supportive environment for the people of God. So ang ibig sabihin lamang po niyan mga kapatid, ano po, bilang anak ng Panginoon, maging isang positibong, modelo kung saan ka man niya dalhin. Nagtatrabaho ka, maging modelo ka sa opisina mo. Ikaw ay magulang lang, nasa loob ng tahanan, kung puro ka lang cellphone, sa palagay niyo, maging mabuting modelo kaya yun? Hindi. Sa mga practical na bagay, dapat maging modelo rin po tayo. At alam niyo po ba mga kapatid, kung may pinaka-isang magandang modelo na dapat nating sundin, yun yung modelo ni Jesus Christ. Amen po? Kasi wala nang hihigit pa po doon. At ngayon, number 1, be self-controlled. Ang pangalawa naman po ay be a role model. At sa atin pong pagtatapos, yung pangatlo po natin ay be careful with your heart. Ay, joke lang. Pelikula po ata yun. Alam niyo po ba yung pelikula yun? Be careful with my heart. Yung kay, ano po bang pangalan nun? Kay Judy Santa Maria, di ba? So, be careful with my heart yung nasabi ko. Pero the number 3 point po natin is be careful with your speech. Yes, nakokontrol mo na yung sarili mo sa biyaya ng Panginoon. Yes, nagiging isang mabuti kang modelo sa iba, sa kapwa, sa pamilya, sa trabaho mo. Nagagawa mo na yun. Ang ganda na kasi yung buhay mo okay na, di ba? Pero yung dila mo na lang, yung labi na lang. Lahat po tayo may labi, di ba? Okay. Hindi ko po sasabihin kasi mas maganda ang labi sa atin. Pero siguro lamang po yung may lipstick. Joke lang. Pero ano po ibig sabihin nito? Be careful with your speech. Kasi kahit gaano natin kontrolin ang sarili natin, kahit tayo ay nagiging isang modelong maganda na sa iba, pero ang sama-sama pa rin ng mga salita na lumalabas sa bibig natin. Kapatid, pinapaalalahanan po tayo ng Diyos sa ating pong tekstong pinapag-aralan. Ano po? Teaching show integrity, dignity, and sound speech that cannot be condemned. Ang ibig sabihin lamang po sa iba pa po, yung text po na nahanap ko yung sa Santiago, kung iniisip ninyong mabuting tao kayo, subalit hindi ninyo kayang kontrolin ang inyong dila, niloloko ninyo inyong sarili, ang inyong mabubuting tao ay walang halaga sa Diyos. Yes, sinasabi natin, Kristiyano ako. Yes, okay yung buhay mo, ang hinhin mo pang ang kumilos, gumalaw. Pero sa term po sa amin sa Bicol, yung term po na mabunga ngayon salita, balakatak. Malalim po yun ha. Sabihin niyo nga po, balakatak. Rambol din po baga ang bibig ninyo. Ano po, di ba? So kapag ganon, hindi po nagiging isang tayong mabuting ehemplo sa iba. Yes, alam nila, sumisimba ka sa BCF, pero pag uwi naman ng bahay, grabe yung boses mo. Grabe yung mga salita na sinasabi mo sa iyong mga anak. Imbis na makakatulong sa kanila para lumago sa pananampalataya, uuwi sila galing school. Ano ba yan? Ganyan. Grabe. Kaya po, inuutosan tayo ng Diyos, kontrolin natin ang ating mga dila. Bakit? Kasi kapag hindi mo kinontrol ang dila mo,
Ano po yung sinabi doon sa isa pa pong verse? Ano po? The soothing tongue is the tree of life, but perverse tongue crush the spirit. Sa Tagalog po niyan, sa Tagalog po niyan, ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Di ba po? Magsasalita na lang tayo, ba't hindi pa po natin ayusin? Oh, Pastor, bakit ikaw? Ganyan yung pananalita mo. Gusto ko po sabihin po sa inyo, may mga salita po na dapat lumalabas sa bibig natin na nakakatulong sa iba. Example po nito, ramdam mo na isang tao, sobrang bigat na ng pinagdadaanan niya, sobrang bigat na ng pinagdadaanan niya, tapos papayuhan mo lang, ay hindi, kaya mo yan, kaya ko nga eh. Sa palagay niyo po, makakatulong kaya yung mga ganong salita? Minsan hindi po. Kaya po, magiging aware tayo sa mga salita na sasabihin natin. Bakit? Kasi hindi natin alam kung ano ang saloobin po nila. Minsan po yun yung isang toxic word na maaring marinig natin kapag naghahanap tayo ng payo. Okay lang yan. Kaya mo yan. Di ba? Maaring sa palagay, sa pandinig, maganda. Pero yung dating nun sa mga tao na sobrang bigat ng pinagdadaanan, tapos sasabihin mo okay lang, hindi po yun magiliw na salita. Kapatid, mag-ingat po tayo. Bakit? Kasi gusto ng Diyos, yung mga salita na lumalabas sa bibig natin ay nakapagpapasigla ng buhay natin at buhay din ng iba. Amen po? So, example nito, na-traffic ka, tapos may nag-cut pa sa'yo sa sasakyan. Kristiyano ka, anong gagawin mo? Sisigaw ka ba? Praise the Lord! Yan, ang ganda ng salita. Pwedeng ganun titwist natin. Kaso mostly, marami lang tao ang ginagawa. Ano ba yan? Kinot na naman ako, bubusinahan pa yan. Di ba? Kapatid, pag nakontrol mo yung sarili mo, yung Diyos din, tuturuan tayong kontrolin yung puso natin, yung bugso ng dibdib natin, at yung bugso ng ating pananalita. Amen po. So, gayon. At matalas, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Alam niyo na yan, di ba? Yung mga may asawa po dito, kapag masama ang loob, minsan sobra. Minsan sobra na yung mga sinasabi. Sobrang tatalas na. Pero alam niyo po mga kapatid, kung tayo anak ng Diyos, pwede naman natin yung hingin sa Diyos na, Lord, huwag po maging matalas yung salita ko. Hindi lamang po ito sa pagsasalita. In the way sa social media. In the way sa social media. Kung po yung bugso ng dibdib natin, minsan lumalabas yun Minsan dahil wala kang mapagsabihan, minsan sa social media na lang para highlight ako, para mababasa ko yung mga magko-comment, ganito, ganyan. Di ba? Mga kapatid, tinuturuan po tayo ng Diyos, kontrolin natin ang ating dila at ang ating emosyon. Amen po? At bakit? Ang sinabi po kasi sa salita ng Panginoon, pakigay-next po. Ayan. Ang sinabi po sa salita ng ating Panginoon, ayan, dun po sa Matthew chapter 15, verse 18. Pakibasa nga po na malakas na yung mga sasabihin ay mabubuting salita lamang. 1, 2, 3, go! Ayan. Kung ano yung lumalabas sa bibig mo, yan yung laman ng puso mo. Napansin niyo po ba yun? Pag sobrang galit na galit ka, sobrang grabe yung takbo ng dugo mo, grabe yung emosyon mo, kung ano-ano na lang sinasabi mo, kahit hindi mo alam, may masasaktan ka na, masasaktan mo yung anak mo, masasaktan mo yung asawa mo, masasaktan mo yung mga katrabaho mo. Bakit? Kasi yun yung bugso ng damdamin mo. Pero kapag yung bugso ng damdamin mo, tinuro mo, Lord, maging kalmado muna ako. Saka ka magsalita pag kalmado na yung puso mo. Sigurado ako, maiiba yung the way ng pananalita natin. Di ba po? Ganun po yun Huwag tayong magsasalita base sa emosyon lamang po natin. At yun po yung itinuturo ni Paul kay Titus na dapat maibahagi rin po sa iba. At ito po, we walk the talk and we talk the walk. Marami po kasing mga kapatid natin, marami po, lagi lang sinasabi, yung buhay mo dapat nagsasalita sa iba. Yes, mabuti po yun, tama po yun. Kahit hindi tayo nagsasalita, yung buhay natin nagsasalita sa iba. Pero, wag po nating ine-neglect yung isa rin pong katotohanan na once na ikaw ay niligtas ng Panginoon,
Hindi sapat lang na ipinapamuhay mo lang yung mga sinasabi mo, kundi dapat yung ipinapamuhay mo, sinasabi mo rin sa iba. Magkaiba po yung we talk the walk and we talk. Okay, magkaiba po yung we walk the talk and we talk the walk. Walk, walk, walk in the light. Joke lang po. Magkaiba yun. Magkaiba. Kaya mga kapatid, ang gusto lamang po sabihin sa atin, inutusan din po tayo ng Diyos na kung okay na yung pamumuhay po natin, dapat yung tama na salita din, binabahagi rin po natin ito sa iba. Amen po? Huwag po tayo maging pipi. Kailan po tayo magsasalita? Pag nakahilata na, pag sobrang hina na, kapag wala na, pag malalagutan na ng hininga. Ganun po ba? Hindi po ganun. Kasi ang gustong sabihin ng Diyos, dapat sabihin mo na yung mabubuting ginagawa sa iyo ng Diyos sa iba para ma-encourage din sila na sumunod sa Diyos. Amen po? So we walk the talk and we talk the walk. Okay, malapit na po tayong matapos. Mga kapatid? So alam niyo po ba sa buhay sa Bible, si Peter, siya po ay isang tao po na napakamasayahin din. Siya po ay sanguine. Ibig sabihin, kung ano yung bugso ng damdamin niya, gagawin niya agad, sasabihin niya agad. At alam niyo po ba si Peter, may sitwasyon sa Bible na sinabi doon na sinabi ni Jesus nung pagkatapos na silang kumain ng hapunan, sinabi doon, ngayon ding gabi ay iiwan ninyo kong lahat. Pero alam niyo, yung bugso ng damdamin ni Peter, grabe si Peter. Sabi niya, sumagot si Pedro, kahit na po kayo iiwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Grabe, napakaganda na salita ni Peter, di ba? Sinabi niya kay Jesus. Pero alam niyo po ba yung nangyaring yon? Hindi naging maingat din sa pananalita si Pedro doon. Bakit? Kasi nirebuke siya ni Jesus. Ngayon ding gabi, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Minsan po pala sinasabi natin, Lord, susunod ako sa iyo, pero base lang sa salita. Hindi tayo nag-iingat na baka hindi natin mapangatawanan yung ating mga sinasalita. Yun po yung sinabi ni Pedro, kahit na po kayo iiwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Grabe ang pagyakap ni Pedro kay Jesus. Pero alam niyo po yung nangyari? The same chapter, ikinaila ni Pedro ang Panginoong Jesus. Hindi po pala porket maganda yung sinasabi natin, magagawa na natin ito ng tama. Ulitin ko po, hindi po porket maganda sa pandinig yung sasabihin natin, ay maipapamuhay na natin ito ng tama. Pero mga kapatid, pag-isipan po muna natin ang lahat po ng ating pong sasabihin. Bakit? Kasi yung may highlight na lamang po, this is not only the benefit of individual. Kapag nakokontrol mo yung sarili mo, kapag ikaw ay nagiging modelo sa iba, kapag iniingatan mo yung the way ka mananalita, hindi lamang ikaw yung nagbibinipisyo nun. Nagbibinipisyo rin yung mga tao sa paligid mo. Di ba po napansin nyo yun? Kapag yung asawa nyo maingay, tapos biglang bumait, di ba? Hindi lang dapat yung taong yun ang nagbibinipisyo maging yung mga tao din sa paligid niya. So mga kapatid, overall spiritual health of the community. Nagko-contribute po ito sa overall spiritual health ng ating pong lugar na kinabibilangan. So mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, okay, ayan, gising na po kayo, patapos na po tayo. Sa ating pong pagtatapos, sinabi doon sa last verse, sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. Kapag tayo nasumpungan ng Diyos na nagsasalita, na kinokontrol ng sarili, tayo ay nagiging modelo at okay yung pananalita natin, yung verse po mismo nagsabi, sa gayon mapapahiya ang ating mga kalaban. Ang kalaban po na tinutukoy dito yung mga Judaizer, yung sinabi po ni Pastor Brian noon, na yung mga Judaizer na yun na nagpo-proclaim sila na dapat ganito yung gawin, self-righteous. Yun yung mga kalaban ng mga Hudyo sa panahon pong ito. Sinabi doon, mapapahiya ang ating mga kalaban. At sa panahon po natin ngayon, alam niyo po yung kalaban natin, yung mga tao rin na nasa paligid po natin. Dapat yung buhay mo ay nagpapahayag kung sino si Kristo sa iyo.
Sa gayong paraan, mapapahiya ang atin pong mga kalaban dahil wala silang masasabi sa atin. Isa lamang pong testimony noon, ako po ay grabe yung pagsisimba ko po noon, dun sa Bicol, gabi na ako umuwi, lahat ng gawain, pinupuntahan ko, lahat ng mission, gusto ko pag-drive-ban. Pero alam niyo po ba, napabayaan ko yun sa pamilya ko. Minsan po umuwi ako sa bahay, sabi ng papa ko, ano ba, lalampas ka na sa langit. Bakit? Kasi minsan pala, sa sobrang paghahangad natin ng mga bagay na, Lord, para sa ito, hindi na natin minsan naiingatan, yung meron pa pala tayo sa paligid natin, na okay sa iba, pero sa pamilya ko, sira ako. At dapat po wag tayo maging ganon. Kung okay tayo sa iba, pagmiministeryo sa iba, dapat okay din po yung pagmiministeryo natin sa atin pong mga pamilya para hindi mapahiya ang pangalan ng Diyos na ating sinusunod. Amen po? Kasi kahit po gaano kaganda yung sinasabi natin, pero sira yung patotoo natin sa ating pamilya, wala po itong halaga. Let your deeds proclaim your beliefs. At mga kapatid, sa ating pong pagtatapos sa umaga pong ito, nawa po ang Diyos po ay nangusap po sa bawat isa sa atin na ikaw at ako ay mahalaga sa Kanya. Na dapat lahat ng ginagawa natin ay nakaangkla kung sino yung pinaniniwalaan nating Diyos sa atin pong mga buhay. Let your deeds proclaim your belief. At mga kapatid, sa oras pong ito, kung sa palagay mo hindi ka pa lumalakad ng naaayon sa kagustuhan ng Diyos, ito na yung panahon. Lord, gusto ko pong gawin yung pinapagawa mo sa akin. May pagkakataon pa. Kung nagkasala ka na sa araw, kanina, kahapon, yung paniniwalaan mo dapat ngayon, ay lumakad ka na sa katuwiran na nais ng Diyos. You can live a lifestyle that protects the people of God by having this character. Number 1, be self-controlled, be a role model, and be careful with your speech. Ito lamang po ay ilan sa paraan na nakita po natin sa teksto na ating pong pinag-aralan. Marami pang paraan, pero nawa po ang Diyos nang usap po sa bawat isa sa atin. At sa atin pong pagtatapos, live well for the gospel. Kung may pamumuhay ka man sa mundong ito, hindi ang sarili natin, hindi kung gaano lang tayo kabuti, hindi kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin, at lalabas na lamang po yun. At kung meron man na makikita natin na nagkontrol na kanyang sarili, naging pinakamagandang modelo, at nag-iingat sa pananalita na kailangan din nating sundin, yun po ang Diyos na nag-alay ng buhay sa iyo at sa akin. Kami po, kung kami gagayahin nyo, may mga pa rin po kami, may mga flaws pa rin. Kung tao ang susundin natin, yung life group leader mo, ay gagayahin ko to kasi okay siya. Pero wala pong perfect na tao. Kaya po mga kapatid, pare-parehas po tayo. Kung may susundin man tayo ngayon, na nakita po natin sa tekstong ating pinag-aaralan, ito po ay ang Panginoong Jesus. Siya ang perpektong modelo na dapat sinusunod natin araw-araw kahit nasaan man po tayo. So purihin po ang Diyos sa kanyang pong mga salita sa umaga pong ito at nawa po ay maging malalim po ito sa atin. Hindi natin kayang kontrolin ang sarili natin. Hindi natin tayo pwede maging magandang modelo sa iba. Hindi tayo makakapagsalita ng maayos kung wala ang Diyos. Naghahari siya sa buhay natin. I am Redeemer and Master, ministry